Sa dulong bahagi ng baryo mapagpala, kung saan ang mga palayan ay kumikislap sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw at ang hangin ay may dalang amoy ng lupa at ani, naroon ang isang maliit na kubong na papalibutan ng mga halamang tila may sariling lihim. Sa likod ng kubong iyon ay ang taniman ni Aling Biday, isang balong ng mga gulay, halamang gamot at mga bulaklak na bihira mong makita sa karaniwang bakuran. Si Aling Biday ay kilala sa buong baryo bilang isang tahimik ngunit marunong na babae. Hindi siya palasalita, ngunit kapag nagsalita, ang bawat salita niya ay tila may bigat at saysay. Maraming nagsasabing may kakaiba siyang kaalaman sa mga halaman. Kapag may lagnat ang isang bata, siya ang tinatawag. Kapag may pilay na kalabaw o may sakit ang alagang manok, siya rin ang nilalapitan. Ngunit sa lahat ng halamang inaalagaan niya, may isa na tila higit sa karaniwan ang pag-iingat at pag-aaruga niya. Ang isang kumpol ng tanglad sa pinakadulo ng bakuran. Ang tanglad na iyon ay hindi lamang basta tumutubo. Sabi ng matatanda, minsan lang daw ito namumulaklak at kapag ito'y namulaklak, may pagbabagong darating sa buhay ng isang taong may dalang mabigat na damdamin. Walang nakaaalam kung kailan ito mamumulaklak at wala ring nakatitiyak kung para kanino ang biyayang dulot nito. Sa kabilang bahagi ng baryo ay nakatira ang isang binatang nagngangalang Amado. Siya ay anak ng isang simpleng magsasaka. Tahimik, masipag, at may pusong marunong magmahal, ngunit hindi marunong magpahayag. Sa tuwing papasok siya sa bayan upang magbenta ng ani, palihim niyang sinusulyapan ang dalagang si Isabel, ang anak ng pinakamayamang may-ari ng lupain sa Mapagpala. Si Isabel ay kilala sa kanyang kagandahan at kabaitan. Marami ang humahanga sa kanya, ngunit nananatili siyang maingat sa pagpili ng mga taong papapasukin sa kanyang puso. Hindi siya madaling maimpluwensyahan ng matatamis na salita o mamahaling regalo. Mas pinahahalagahan niya ang katapatan at kabutihang loob. Ilang taon ng lihim na umiibig si Amado kay Isabel. Sa bawat pagtatanim niya ng palay, sa bawat pag-aani, sa bawat patak ng pawis na tumutulo sa kanyang noo, ang pangalan ng dalaga ang laman ng kanyang isip. Ngunit sa tuwing nagtatangka siyang lumapit, tila may pumipigil sa kanya. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya maipahayag ang damdaming matagal nang nag-aalab sa kanyang dibdib. Isang hapon, habang papauwi si Amado mula sa bukid, nadaanan niya ang kubo ni Aling Biday. Napansin niyang tila mas matingkad ang kulay ng mga halaman sa bakuran nito. May kakaibang halimuyak sa hangin, hindi tulad ng karaniwang amoy ng damo o lupa. Huminto siya sandali at napatingin sa pinakadulong bahagi ng taniman. Doon niya nakita ang tanglad. Hindi ito katulad ng mga tanglad na ginagamit sa kusina. Ang mga dahon nito ay mas mahaba at tila may bahagyang kinang kapag tinatamaan ng araw. Sa gitna ng mga dahon ay may umuusbong na tila usbong ng bulaklak. Maputlang berde na may bahid ng dilaw. Lumabas si Aling Biday mula sa kubo at napansin ang binata. Hindi siya nagulat na naroon si Amado, na para bang alam niyang darating ito. "Tinitingnan mo ang tanglad," sabi niya sa mahinahong tinig. Bahagyang napahiya si Amado at yumuko. "Napadaan lang po ako. Parang iba ang amoy ng hangin ngayon." Ngumiti si Aling Biday, isang ngiting may halong lihim. Kapag ang tanglad ay malapit ng mamulaklak, may taong may dalang mabigat na damdamin ang nasa paligid. Napatingin si Amado sa matandang babae. Hindi niya alam kung paano sasagot.
Pakiramdam niya'y nababasa ni Aling Biday ang kanyang puso. May iniisip ka, patuloy ng matanda. May iniibig ka, ngunit hindi mo masabi. Namula si Amado. Hindi niya inakalang may makapapansin ng kanyang lihim. Hindi sapat ang pag-ibig na tahimik lamang, sabi ni Aling Biday habang marahang hinahaplos ang mga dahon ng tanglad. Ngunit hindi rin sapat ang pag-ibig na padalos-dalos. May mga pagkakataong ang puso ay kailangang tulungan ng kalikasan. Paano po? Mahinang tanong ni Amado. Hindi agad sumagot si Aling Biday. Sa halip, pumasok siya sa kubo at bumalik dala ang isang maliit na sisidlang yari sa luwad. Binuksan niya ito at inilabas ang ilang tuyong hibla ng tanglad. Kapag namulaklak ang tanglad na iyan, sabi niya, ang unang patak ng hamog sa bulaklak nito ay may kakayahang maglinaw ng damdamin. Hindi nito pipilitin ang puso ng iba, ngunit ilalantad nito ang katotohanan. Kung ang pag-ibig ba ay tunay na may pag-asa o sadyang isang pangarap lamang. Napatingin si Amado sa umuusbong na bulaklak. At kung hindi po ito mamulaklak? Kung hindi ito mamulaklak, sagot ni Aling Biday, maaaring hindi pa handa ang puso. Mula sa araw na iyon, halos araw-araw dumaraan si Amado sa kubo ni Aling Biday. Hindi siya laging nagsasalita. Minsan ay tahimik lamang siyang nakaupo sa lilim, pinagmamasdan ng tanglad. Unti-unti, mas lumalaki ang usbong sa gitna nito. Samantala, sa kabilang dako ng baryo, may mga usap-usapan na balak nang ipakasal si Isabel sa anak ng isang negosyanteng tagabayan. Isang lalaking may kayamanan at impluwensya. Nang mabalitaan iyon ni Amado, tila gumuho ang kanyang mundo. Lalong bumigat ang kanyang dibdib. Isang gabi habang nakaupo siya sa tabi ng bukid at pinagmamasdan ang buwan, napagdesisyonan niyang kailangan na niyang gumawa ng hakbang. Ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa kubo ni Aling Biday. Pagdating niya, nakita niyang bahagyang nakabukas ang mga dahon ng tanglad at sa gitna nito ay isang maliit na bulaklak na halos hindi mapansin kung hindi titingnang mabuti. Namulaklak na ang tanglad. Sa ibabaw ng bulaklak ay may munting patak ng hamog, kumikislap sa unang sinag ng araw. Lumabas si Aling Biday at tumayo sa tabi ni Amado. Hindi lahat ng namumulaklak ay nangangahulugang tagumpay, sabi niya. Minsan, ito'y paalala lamang na ang katotohanan ay kailangang harapin. Maingat na kinuha ni Aling Biday ang patak ng hamog gamit ang isang maliit na dahon at inilagay ito sa sisidlang luwad. Iniabot niya iyon kay Amado. Dalhin mo ito sa dalagang iniibig mo, sabi ni Ibifong, sabi niya. Hindi ito gayuma, hindi ito salamangka. Ito'y paalala lamang ng iyong katapatan. Ngunit tandaan mo, ang tunay na kapangyarihan ay wala sa tanglad, kundi sa lakas ng loob mong magsalita. Hawak ang sisidlan, naramdaman ni Amado ang kakaibang init sa kanyang palad. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit sa unang pagkakataon, tila may bahagyang gumaan sa kanyang dibdib. Sa di kalayuan, hindi niya alam na may mga matang nagmamasid sa kanya. Mga matang hindi sang-ayon sa maaaring mangyari kapag ang isang simpleng binata ay naghangad ng pag-ibig mula sa isang dalagang mataas ang lipad. Doon nagtatapos ang unang yugto ng pagbabago, ang pamumulaklak ng tanglad, at ang pagsisimula ng lakas ng loob sa puso ng isang binatang umiibig.
Bitbit ni Amado ang maliit na sisidlang luwad habang naglalakad siya pauwi mula sa kubo ni Aling Biday. Ang araw ay unti-unti nang umaangat at ang liwanag nito'y tila mas malinaw kaysa sa mga nakaraang umaga. Hindi niya alam kung bunga ba iyon ng hamog na nasa kanyang palad o ng bagong pag-asa sa kanyang dibdib. Habang tinatahak niya ang makitid na pilapil sa pagitan ng mga palayan, paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan ang mga salita ni Aling Biday. Hindi ito gayuma, hindi ito salamangka, katapatan ng tunay na kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng paalalang iyon, hindi niya maiwasang umasa na may kakaibang tulong na dala ang patak ng hamog mula sa namulaklak na tanglad. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang amang nakaupo sa hagdanan. Pinagmamasdan ang malawak na bukirin. Napansin agad nito ang kakaibang anyo ng anak. "Parang may mabigat kang pasya," sabi ng ama. Sandaling nag-isip si Amado kung magsasabi ba siya ng totoo. Hindi siya sanay magbahagi ng damdamin, ngunit tila may nagtutulak sa kanya ngayon na maging tapat. "Ama," mahinahon niyang wika, "kung ang isang mahirap ay umibig sa isang dalagang mayaman, mali po ba iyon?" Napabuntong hininga ang matanda. "Ang pag-ibig ay hindi sumusukat sa yaman," sagot nito. "Ngunit ang mundo, minsan, ay ganoon. Hindi mo kontrolado ang iisipin ng iba. Ang kaya mo lamang ay maging totoo sa sarili mo." Iyon ang huling pangungusap na kailangan marinig ni Amado upang tuluyang buuin ang kanyang loob. Hindi niya sinabi ang tungkol sa hamog, ni ang tungkol sa tanglad. Ang alam lamang niya, kailangan niyang harapin ang damdaming matagal na niyang kinukubli. Sa kabilang dako ng baryo, abala ang tahanan ni na Isabel. May mga panauhing dumarating, may mga usapang pabulong, at may mga matang mapanuri. Ang ama ng dalaga, si Don Rafael, ay kilala sa pagiging istrikto pagdating sa kinabukasan ng kanyang anak. Para sa kanya, ang pag-aasawa ay hindi lamang usapin ng puso, kundi ng dangal at kapakinabangan. Ilang beses nang nabanggit ng mga kamag-anak ang pangalan ni Ernesto, ang anak ng negosyanteng tagabayan. Isang lalaking may pinag-aralan, may salapi, at may planong palawakin ang kanilang lupain kapag sila'y nagkaisa sa pamamagitan ng kasal. Si Isabel, sa kabila ng mga papuri kay Ernesto, ay nananatiling tahimik. Hindi niya tinututulan ang mga plano ng ama, ngunit hindi rin siya nagbibigay ng malinaw na pagsang-ayon. Sa kanyang puso may bahagyang pag-aalinlangan na hindi niya maipaliwanag. Nang hapong iyon, nagpasya si Amado na magtungo sa malaking bahay ni na Isabel. Hindi siya nakapagsabi kung may pahintulot ba siyang pumasok, ngunit alam niyang hindi siya makakatulog kung hindi niya susubukan. Pagdating niya sa bakuran, nakaramdam siya ng panlalamig sa kabila ng init ng araw. Ang bahay ay tila mas mataas at mas malaki kaysa sa kanyang alaala. May mga katulong na abala sa pagwawalis at pagdidilig ng halaman. Napatingin sa kanya ang ilan, tila nagtataka kung ano ang sadya ng isang binatang magsasaka sa kanilang pintuan. Lumapit siya sa isang katulong at magalang na nagpaabot ng mensahe na nais niyang makausap si Isabel, kung maaari. Ilang sandali ang lumipas bago siya pinapasok sa maluwang na sala. Doon niya nakita si Isabel, nakaupo sa tabi ng bintana, may hawak na isang aklat. Nang magtama ang kanilang mga mata, kapwa sila tila nabigla. "Amado?" Mahinang sambit ng dalaga. "May kailangan ka ba?" Hindi agad nakapagsalita si Amado.
Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso sa kanyang tainga. Naalala niya ang sisidlang nasa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong inilabas at hinawakan ng mahigpit. May gusto po sana akong sabihin, wika niya. Pilit pinatatatag ang tinig. Tahimik na nakinig si Isabel. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang kakaibang tapang sa mga mata ng binata. Isang tapang na hindi niya nakita noon sa tuwing nagkakasalubong sila sa bayan. Ilang taon na po kitang hinahangaan, patuloy ni Amado. Hindi dahil sa yaman ninyo, kundi dahil sa kabutihan ng inyong puso. Hindi ko po alam kung may karapatan akong umibig sa inyo, ngunit ayokong manatiling tahimik habang may iba nang nagpaplano ng inyong kinabukasan. Namutla si Isabel sa huling pangungusap. Alam niyang tumutukoy iyon sa mga balitang kumakalat tungkol sa kanya at kay Ernesto. Hindi ko po hinihiling na sagutin ninyo ako ngayon, dagdag ni Amado. Gusto ko lamang malaman ninyo ang katotohanan ng aking damdamin. Doon niya inabot ang maliit na sisidlang luwad. Hindi ito gayuma, agad niyang paliwanag. Ito'y patak ng hamog mula sa tanglad na namulaklak sa taniman ni Aling Biday. Sabi niya, kapag inilagay ito sa tsaa at ininom, mas lilinaw ang isip at puso. Nagulat si Isabel sa kakaibang handog. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o magtataka. Ngunit sa halip, kinuha niya ang sisidlan at pinagmasdan ang laman nito. Isang munting patak na tila karaniwang tubig lamang, ngunit may bahagyang kinang. Naniniwala ka ba rito? Tanong niya. Hindi ko alam, tapat na sagot ni Amado. Ngunit naniniwala ako sa katapatan at kung may dapat mang luminaw, iyon ay ang totoo ninyong nararamdaman. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang mundo sa pagitan nila. Walang maririnig kundi ang mahinang ihip ng hangin mula sa bintana. Tumayo si Isabel at lumapit sa mesa kung saan may nakahandang teksaa. Maingat niyang ibinuhos ang patak ng hamog sa tasa at hinalo ito. Sandali siyang nag-atubili bago ininom ang laman. Tahimik lamang si Amado habang pinagmamasdan ang dalaga. Hindi niya alam kung may magbabago. Hindi niya alam kung may mangyayari. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nailahad niya ang kanyang puso ng walang takot. Matapos uminom si Isabel, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi dahil may naramdaman siyang kakaiba sa katawan, kundi dahil may biglang pagdaloy ng mga alaala sa kanyang isipan. Mga sandaling nakita niyang tumutulong si Amado sa mga matatanda sa palengke. Mga pagkakataong pinili nitong manatiling tahimik sa halip na makipag-agawan ng pansin. At ang tapat na tingin nito sa tuwing nagkakasalubong sila. Unti-unti niyang namalayan na sa kabila ng yaman at impluwensya ng ibang manliligaw, ang hinahanap ng kanyang puso ay hindi seguridad kundi katapatan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tinitigan si Amado. Salamat sa iyong tapang, sabi niya. Hindi ko pa alam ang magiging pasya ko, ngunit malinaw sa akin ngayon na hindi dapat iba ang magdikta ng aking puso. Hindi iyon tuwirang pagtanggap, ngunit hindi rin pagtanggi. Para kay Amado, sapat na iyon bilang simula. Ngunit sa likod ng mga pintuan ng malaking bahay, may isang taong nakarinig ng kanilang pag-uusap. Isang taong hindi papayag na basta na lamang mabago ang mga planong matagal nang inihanda. Sa pagtatapos ng araw na iyon, dalawang puso ang nagkaroon ng linaw, ngunit kasabay nito'y unti-unting nabuo ang unos, maaaring sumubok sa katatagan ng kanilang pag-ibig.
Hindi pa man tuluyang lumulubog ang araw ay kumalat na sa loob ng malaking bahay ang balitang may dumalaw kay Isabel. Ang mga katulong na nakasaksi sa pagpasok ni Amado ay nagbulungan sa likod ng kusina at ang bawat pabulong na salita ay tila naging apoy na mabilis kumalat sa kabahayan. Sa silid aklatan, nakaupo si Don Rafael habang binabasa ang ilang papeles tungkol sa kanilang lupain. Isang matandang katiwala ang lumapit at maingat na nagbalita tungkol sa pagbisita ng binatang magsasaka. Hindi agad nagsalita ang Don. Sa halip, ibinaba niya ang papel at marahang ipinatong ang salamin sa mesa. Amado, mahinang sambit niya, na tila inaalala ang mukha ng binata. Kilala niya ito bilang masipag at tahimik, anak ng isang magsasakang matagal nang nagbubungkal ng isa sa kanyang mga lupain. Hindi niya minamaliit ang pagkatao ni Amado, ngunit para kay Don Rafael, may mga hangganan ang bawat isa. Ang mundo para sa kanya ay parang bukirin. May bahagi para sa palay, may bahagi para sa gulay, at hindi maaaring paghaluin ang lahat kung nais mong maging maayos ang ani. Tinawag niya si Isabel sa kanyang silid bago maghapunan. Pumasok ang dalaga ng may mahinahong tindig, ngunit sa loob-loob niya'y may bahagyang pangamba. Alam niyang hindi magtatagal ay malalaman ng ama ang tungkol sa pagdalaw ni Amado. May bumisita raw sa iyo kanina, diretsong sabi ng Don. Opo, sagot ni Isabel, hindi umiiwas sa tingin ng ama. Ano ang sadya? May nais po siyang ipahayag. Hindi na kinailangan pang banggitin ang salitang pag-ibig, alam ng dalawa ang tinutukoy. Sandaling nanahimik si Don Rafael bago nagsalita muli. Isabel, matagal ko nang iniingatan ang iyong kinabukasan. Ang mga desisyon natin ay hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa mga susunod pang taon. Naiintindihan mo ba iyon? Opo, Ama. Si Ernesto ay may malinaw na plano. Ang pagsasanib ng ating mga lupain ay magbibigay ng seguridad hindi lamang sa iyo, kundi sa buong pamilya. Tahimik na nakinig si Isabel, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya naramdaman ang dating katiyakan sa mga salitang iyon. Sa halip, may tanong na bumubulong sa kanyang isipan. Sapat ba ang seguridad kung hindi masaya ang puso? Ama? Marahan niyang sabi, may pagkakataon po ba na ako ang makapili para sa sarili ko? Bahagyang nagbago ang anyo ni Don Rafael. Hindi siya sanay na kinukwestiyon ng anak ang kanyang mga plano, lalo na pagdating sa mahahalagang usapin. Pinipili kita sa mas mabuting buhay, tugon niya. Hindi lahat ng nararamdaman ay dapat sundin. Ang puso ay maaring magkamali. Hindi na sumagot si Isabel. Alam niyang hindi pa ito ang tamang sandali upang igiit ang kanyang nais. Ngunit sa kanyang dibdib, unti-unting tumitibay ang desisyong hindi basta-basta susunod sa dikta ng iba. Samantala, si Amado ay naglalakad pauwi na may halong pag-asa at pangamba. Ang mga salita ni Isabel ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Hindi niya ito tinanggihan, hindi rin siya tinanggap. Ngunit malinaw na may nabago sa pagitan nila. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niyang may bisita ang kanyang ama, isang matandang magsasaka mula sa kabilang baryo. Nagtatalakay sila tungkol sa balitang may planong bilhin ng isang negosyante ang ilang lupain sa paligid. Narinig mo na ba? Tanong ng bisita kay Amado. May mga magsasakang kailangang umalis kung matutuloy ang pagbili. Naramdaman ni Amado ang bigat ng balita. Kung magaganap ang pagsasanib ng lupain ni na Don Rafael at ng negosyante,
Maaaring maapektuhan ang marami, kabilang ang kanyang pamilya. Sa gabing iyon, hindi agad siya nakatulog. Hindi lamang pag-ibig ang nakasalalay, kundi pati ang kinabukasan ng kanilang kabuhayan. Naisip niya kung tama bang ipaglaban ang damdamin kung maaaring magdulot ito ng mas malaking suliranin. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo muli sa kubo ni Aling Biday. Nadatnan niya ang matandang babae na abala sa pagdidilig ng mga halaman. Ang tanglad na namulaklak kahapon ay bahagyang nakayuko. Tila pagod matapos ang maikling pamamayani ng bulaklak nito. Hindi nagtatagal ang bulaklak, sabi ni Aling Biday nang hindi tumitingin. Ngunit ang epekto nito ay maaaring magtagal. Ikinuwento ni Amado ang nangyari sa malaking bahay at ang balitang kumakalat tungkol sa lupain. Tahimik na nakinig ang matanda. May mga pag-ibig na sinusubok hindi lamang ng damdamin kundi ng mundo. Wika niya. Ang tanglad ay tumutulong maglinaw, ngunit hindi nito inaalis ang balakid. Ang tunay na pagsubok ay kung handa kang panindigan ang iyong pinili. Napayuko si Amado. Paano kung ang pagpili ko ay magdulot ng kapahamakan sa iba? Tingnan mong mabuti ang iyong layunin, sagot ni Aling Biday. Kung ang hangarin mo ay hindi lamang para sa sarili mo, kundi para sa kabutihan ng marami, may paraan na lilitaw. Ngunit kung pagmamataas lamang ang uudyok sa iyo, mas mabuting umurong ka. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Amado na ang laban ay hindi laban kay Ernesto, ni laban kay Don Rafael. Ito'y laban sa takot at sa kawalan ng tiwala sa sarili. Sa kabilang dako, si Ernesto ay dumating sa baryo kinahapunan. Kasama niya ang kanyang ama at ilang tauhan. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Isabel. Dala ang mga dokumentong magpapatibay sa kanilang kasunduan. Hindi pa alam ni Ernesto ang tungkol sa pagdalaw ni Amado. Ngunit sa unang tingin pa lamang niya kay Isabel nang sila'y magharap, napansin niyang may kakaibang liwanag sa mga mata ng dalaga. Isang liwanag na hindi niya matukoy kung saan nagmumula. Habang nag-uusap ang mga matatanda tungkol sa lupa at negosyo, tahimik na nakaupo si Isabel sa isang sulok. Sa kanyang isipan, malinaw ang dalawang landas na maaaring tahakin. Isa'y ligtas at tiyak, ngunit walang katiyakan sa puso. Ang isa na may puno ng hamon, ngunit may dalang katapatan. Sa labas ng bahay, napansin ng ilang tauhan ni Ernesto ang pagdaan ni Amado sa kalsada. May ilan sa kanila ang nagtanong kung sino ang binata. Nang marinig ang sagot, nagkaroon ng bahagyang pagngiti sa labi ng isa. Isang ngiting may halong pagmamaliit. Unti-unting nabubuo ang hidwaan. Hindi pa ito lantad, ngunit ang mga anino ng pagtutol ay nagsisimula ng gumapang sa paligid. Sa pagtatapos ng araw, 3 puso ang nagbabantay sa kani-kanilang desisyon. Ang pusong nagmamahal, ang pusong nagdadalawang isip, at ang pusong sanay magdikta ng kapalaran. At sa gitna ng lahat, tahimik na nakatayo ang tanglad sa bakuran ni Aling Biday, tila naghihintay kung ano ang susunod na mamumukadkad. Lumipas ang ilang araw na tila mabagal ang galaw ng oras sa baryo Mapagpala. Ang mga palayan ay patuloy na yumuyuko sa ihip ng hangin, ngunit sa ilalim ng payapang tanawin ay may mga pusong hindi mapalagay. Sa bahay ni Isabel, mas naging madalas ang pagbisita ni Ernesto. Dala niya ang mga plano ng pagpapalawak ng lupain, mga guhit ng bagong kamalig, at mga pangakong pag-unlad. Maayos siyang magsalita, may tiwala sa sarili, at sanay makitungo sa mga taong may kapangyarihan.
Sa harap ni Don Rafael, siya ang larawan ng isang lalaking maaasahan. Ngunit sa tuwing nagkakataon na silang dalawa lamang ni Isabel, may bahagyang agwat na hindi matawid ng mga magagarbong pangako. Sinusubukan ni Ernesto na maging magiliw, ngunit nararamdaman ng dalaga ang isang uri ng pag-aari sa paraan ng pagsasalita nito, na tila ang kasunduan ay tapos na at siya'y bahagi na lamang ng plano. Isang hapon, habang abala ang mga matatanda sa pagtalakay ng mga dokumento, lumabas si Isabel sa hardin upang maglakad-lakad. Doon niya nakita ang ilang manggagawa na sumusukat sa lupa sa gilid ng kanilang bakuran. "Ano ang ginagawa nila?" tanong niya sa isang katiwala. "Bahagi raw po ng bagong plano," sagot nito. "May mga lupang isasama sa proyekto kapag natuloy ang kasunduan." Napatingin si Isabel sa malayo, sa direksyon ng mga palayan, kung saan naroon ang lupang sinasaka ng pamilya ni Amado. Hindi niya alam ang buong detalye, ngunit may kutob siyang ang mga pagbabagong iyon ay may kapalit. Samantala, sa kubo ni Aling Biday, tahimik ang paligid. Ang tanglad na namulaklak ay unti-unti nang nalalanta ang bulaklak, ngunit ang mga dahon nito'y mas lalong tumibay at kumapal. Para bang may bagong lakas na sumibol mula sa ilalim ng lupa. Dumating si Amado nang may bakas ng pagod sa mukha. Hindi lamang sa katawan, kundi sa isipan. Mas lumalalim ang usapan tungkol sa lupa. Sabi niya kay Aling Biday. May mga magsasakang nangangamba. Kung matuloy ang pagsasanib, maaaring mapalitan ang paraan ng pagsasaka. Baka hindi na kami ang magbungkal. Tahimik na hinaplos ng matanda ang lupa sa paligid ng tanglad. "Alam mo ba kung bakit matibay ang halamang ito?" tanong niya. Umiling si Amado. "Dahil sa ugat," sagot niya. Hindi ito madaling bunutin, malalim ang kapit nito sa lupa. Kahit putulin ang dahon, muli itong tutubo hanggat buo ang ugat. Napaisip si Amado. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kung nais mong ipaglaban ang isang bagay, patuloy ni Aling Biday, siguraduhin mong malinaw ang iyong ugat. Ang pag-ibig mo ba ay para lamang makuha ang dalaga? O handa kang harapin ang pagbabagong maaaring idulot nito sa marami? Hindi agad nakasagot si Amado. Sa mga nakaraang araw, mas iniisip niya ang sarili niyang damdamin. Ngunit ngayon, mas malinaw na sa kanya na ang laban ay mas malawak. Kung sakaling magsalita ako, wika niya, hindi lamang para sa pag-ibig, kundi para sa mga magsasakang maaaring mawala ng lupa. Doon bahagyang ngumiti si Aling Biday. Kung ganoon, nagsisimula ng tumibay ang iyong ugat. Sa kabilang banda, hindi lingid kay Ernesto ang mga bulong-bulungan tungkol kay Amado. Isang tauhan niya ang nagkwento tungkol sa pagdalaw ng binata sa bahay ni na Isabel. Hindi siya agad nagalit. Sa halip, napangiti siya ng bahagya. Para sa kanya, ang isang simpleng magsasaka ay hindi dapat ituring na banta. Ngunit sa ilalim ng kanyang katahimikan ay may pagnanais na tiyakin na walang hadlang sa kanyang plano. Kinabukasan, sinadya ni Ernesto ang bukirin kung saan nagtatrabaho si Amado. Nagkunwari siyang nais lamang makita ang kalagayan ng lupa. Nagkaharap ang dalawang binata sa ilalim ng araw. Si Amado ay may hawak na araro, pawisan ngunit matatag ang tindig. Si Ernesto naman ay maayos ang pananamit, may dalang sombrero laban sa init. Maganda ang ani rito, sabi ni Ernesto, tila kaswal. Salamat! Maikling sagot ni Amado. Balita ko, madalas kang pumunta sa bahay ni na Isabel.
Patuloy ni Ernesto, diretsahan. Hindi umurong si Amado. May ipinahayag lamang ako. Alam mo namang may mga planong nakahanda na, sabi ni Ernesto. Hindi lahat ng bagay ay naaayon sa gusto ng puso. Hindi rin lahat ng plano ay tama para sa lahat, tugon ni Amado. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang sigawan, walang pagbabanta. Ngunit may malinaw na hamon sa pagitan nila. Mag-ingat ka, wika ni Ernesto sa huli. Minsan, ang pagnanais ng higit sa nararapat ay nagdudulot ng pagkawala ng kung ano ang mayroon ka na. Pagkaalis ni Ernesto, nanatiling nakatayo si Amado sa gitna ng bukid. Hindi siya natakot, ngunit naramdaman niyang ang laban ay hindi magiging madali. Kinagabihan, muling nagpunta si Isabel sa hardin. Sa kanyang kamay ay ang maliit na sisidlang luwad na wala ng laman. Hindi niya alam kung ang hamog ba ang naglinaw ng kanyang isip o ang katapatan ni Amado. Sa kanyang dibdib ay may unti-unting pagtitibay ng pasya na ang kanyang buhay ay hindi dapat maging bahagi lamang ng isang kasunduan. Habang ang buwan ay sumisikat sa ibabaw ng baryo, 3 landas ang patuloy na naghahanda sa kanilang paghaharap. Ang pag-ibig na may ugat na lumalalim, ang kapangyarihang nais magpanatili ng kontrol, at ang pusong handang pumili ng sarili nitong kapalaran. At sa tahimik na bakuran ni Aling Biday, ang tanglad ay patuloy na nakatayo. Tila paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa ilalim, sa mga ugat na hindi agad nakikita ngunit siyang humahawak sa buong halaman laban sa anumang unos. Mabilis kumalat sa baryo ang balitang may balak na pagbabago sa pamamalakad ng mga lupain. Hindi pa man formal na inanunsyo, ramdam na ng mga magsasaka ang pag-igting ng hangin. Ang dating payapang usapan sa tabi ng palayan ay napalitan ng mabibigat na tanong. Sa isang pulong sa ilalim ng lumang puno ng acacia, nagtipon ang ilang magsasaka, kabilang si Amado at ang kanyang ama. May mga nag-aalala na baka gawing paupahan ang lupang matagal na nilang sinasaka. May mga nagbubulong na baka kailanganin nilang magbayad ng mas mataas o tuluyang lumikas. Kung totoo ang balita, sabi ng isang matandang magsasaka, hindi na tayo ang magtatakda ng paraan ng pagtatanim. Susunod na lamang tayo sa utos. Tahimik na nakinig si Amado. Ramdam niyang ang usaping ito ay hindi na lamang tungkol sa kanya at kay Isabel. Ang pag-ibig na una niyang iningatan sa dibdib ay ngayon nakatali na sa kapakanan ng marami. Hindi tayo dapat agad magalit, mahinahon niyang wika. Kailangan muna nating makausap si Don Rafael. Baka may paraan para hindi tayo mawalan. May ilan ang tumango, ngunit may ilan ding nag-alinlangan. Sa kanilang karanasan, ang mga kasunduan ng mayayaman ay bihirang magbigay pabor sa maliliit. Samantala, sa malaking bahay, naging mas madalas ang pagdating ng mga dokumento at bisita. Ang ama ni Ernesto ay nakipagpulong kay Don Rafael upang formal na pag-usapan ang pagsasanib ng lupa. Malinaw ang layunin, gawing mas moderno at mas malaki ang operasyon, kahit mga hulugan iyon ng pagbabago sa sistema ng mga magsasaka. Isang gabi, narinig ni Isabel ang masinsinang pag-uusap ng dalawang ama sa silid aklatan. Hindi niya intensyong makinig, ngunit ang ilang salitang umabot sa kanyang pandinig ay sapat upang magpatibok ng kanyang dibdib. Kapag naisara na ang kasunduan, mas madali na ang paglipat ng mga magsasakang hindi sasang-ayon, sabi ng ama ni Ernesto.
Hindi maiiwasan ang pagbabago, tugon ni Don Rafael. Para sa ikabubuti ito ng lahat sa bandang huli. Napaatras si Isabel. Hindi niya kayang tanggapin na ang salitang ikabubuti ay maaaring mga hulugan ng pagkawala para sa iba. Kinabukasan, nagpa siyang pumunta sa kubo ni Aling Biday. Matagal na niyang naririnig ang tungkol sa matanda, ngunit ngayon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na dumalaw. Pagdating niya, nadatnan niyang abala si Aling Biday sa pag-aayos ng mga tuyong dahon ng tanglad. Ang matanda ay tila hindi nagulat sa kanyang pagdating. May mabigat kang iniisip, sabi ni Aling Biday bago pa man magsalita ang dalaga. Opo, tugon ni Isabel. Kung ang desisyon ko ay makaaapekto sa maraming tao, paano ko malalaman kung alin ang tama? Inaya siya ng matanda na maupo sa tabi ng taniman. Ang tanglad na ito, wika niya, namulaklak dahil may pusong naghanap ng linaw, ngunit hindi lamang isang puso ang nasasangkot sa kwentong ito. Napatingin si Isabel sa halaman. Kung pipiliin ko ang sarili ko, baka masaktan ang aking ama. Kung susundin ko siya, baka masaktan ang iba. Ang tunay na pagpili, sagot ni Aling Biday, ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang sasaya. Ito'y tungkol sa kung ano ang kaya mong panindigan kapag dumating ang unos. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Isabel na hindi sapat ang paglinaw ng damdamin. Kailangan niyang magsalita. Samantala, dumating ang araw ng formal na pagpupulong sa baryo. Inanyayahan ni Don Rafael ang mga magsasaka upang ipaliwanag ang mga pagbabago. Naroon si Ernesto at ang kanyang ama nakaupo sa unahan. Ipinahayag ang plano, modernization ng sakahan, bagong sistema ng pag-aani at pagsasanib ng lupa upang maging mas malawak ang operasyon. May pangakong mas malaking kita, ngunit may mga kondisyong kailangang sundin. May ilan ang natuwa sa posibilidad ng pag-unlad, ngunit may mas marami ang nag-alala sa kawalan ng katiyakan. Sa gitna ng pagtitipon, tumayo si Amado. May tanong po ako, sabi niya, malinaw ang tinig. Sa bagong sistemang ito, ano ang mangyayari sa mga pamilyang matagal nang nagsasaka rito? May katiyakan po ba na hindi kami mapapalitan? Sandaling nanahimik ang buong pulong. Hindi inaasahan ng marami na ang isang batang magsasaka ang unang magsasalita. Sumagot ang ama ni Ernesto tungkol sa mga kontrata at mga tuntunin. Ngunit hindi nito direktang tiniyak ang kinabukasan ng bawat pamilya. Sa pagkakataong iyon, tumayo si Isabel mula sa likuran. Hindi ito inaasahan ng kanyang ama. Ama, sabi niya, malinaw at walang panginginig ang tinig. Kung ang pagbabago ay magdudulot ng pangamba sa marami, hindi ba't dapat muna nating pag-isipan kung paano sila mapoprotektahan? Nagulat ang mga naroroon. Hindi madalas magsalita si Isabel sa mga usaping pangkabuhayan. Naramdaman ni Don Rafael ang bigat ng mga mata sa kanya. Ang desisyong akala niya'y malinaw ay ngayon tinatanong hindi lamang ng mga magsasaka, kundi ng sarili niyang anak. Hindi pa tapos ang pulong, ngunit malinaw na nagsisimula na ang unang unos. Hindi ito bagyo ng hangin at ulan, kundi unos ng mga pasya at paninindigan. Sa labas ng bulwagan, ang hangin ay bahagyang lumakas, tila sumasabay sa pag-igting ng mga pangyayari. Sa bakuran ni Aling Biday, ang tanglad ay yumuyuko ngunit hindi nababali. At sa puso ng tatlong pangunahing tauhan, si Amado, si Isabel at si Don Rafael, unti-unting nahuhubog ang mga desisyong magtatakda hindi lamang ng kanilang pag-ibig,
kundi ng kapalaran ng buong baryo. Hindi naging payapa ang pagtatapos ng pulong. Kahit naghiwa-hiwalay ang mga tao ng may paggalang, dama ang bigat sa kanilang mga hakbang. Ang mga magsasaka ay nag-usap-usap sa maliliit na grupo, sinusuri ang bawat salitang binitiwan. May ilan ang nakakita ng pag-asa sa modernization, ngunit mas marami ang nabahala sa kawalan ng malinaw na katiyakan. Sa loob ng bulwagan, naiwan sina Don Rafael, Ernesto at ang ama nito. Tahimik ang ilang sandali bago nagsalita si Don Rafael. Hindi ko inaasahan ang pagtutol, wika niya. Hindi malinaw kung ang tinutukoy ay ang mga magsasaka o ang sariling anak. Natural lamang iyon, sagot ng ama ni Ernesto. Ang pagbabago ay laging may kaakibat na pangamba. Ngunit kapag naisara na ang kasunduan, susunod din sila. Si Ernesto ay hindi agad nagsalita. Sa kanyang isipan, malinaw na may isang tao na kailangang patahimikin. Si Amado. Hindi sa pamamagitan ng sigawan o lantad na pagbabanta, kundi sa paraang hindi mag-iiwan ng bakas. Samantala, si Isabel ay umuwi sa kanyang silid nang may magkahalong kaba at ginhawa. Alam niyang ang kanyang pagsasalita ay hindi magugustuhan ng ama, ngunit hindi niya ito pinagsisihan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ipinagtanggol niya hindi lamang ang sarili, kundi ang mga taong matagal ng bahagi ng kanilang lupain. Kinagabihan, tinawag siya ni Don Rafael sa kanyang silid. "Hindi mo kailangang magsalita kanina," sabi ng ama. Hindi galit, ngunit may bigat ang tinig. "Kailangan ko po," mahinahong sagot ni Isabel. "Kung ako ang magiging dahilan ng kasunduan, nais kong tiyakin na walang mawawala dahil sa akin." Napabuntong hininga ang Don. Hindi ganoon kasimple ang mundo, Isabel. May mga desisyong kailangang gawin para sa mas malaking layunin. Kung ang mas malaking layunin ay magdudulot ng pagkawala sa marami, tugon ng dalaga, ano po ang halaga nito? Walang naisagot si Don Rafael. Hindi dahil wala siyang paliwanag, kundi dahil sa unang pagkakataon ay nakita niya sa anak ang isang lakas na hindi niya maaaring baliwalain. Sa kabilang panig ng baryo, si Amado ay nakaupo sa harap ng kanilang bahay, nakatanaw sa malayo. Lumapit ang kanyang ama at naupo sa tabi niya. "Hindi madali ang ginawa mo kanina," sabi ng matanda. "Mas hindi po madali ang manahimik," sagot ni Amado. May katahimikan sa pagitan nila na puno ng pag-unawa. Alam ng ama na ang anak ay hindi na lamang lumalaban para sa pag-ibig, kundi para sa dangal ng kanilang hanapbuhay. Kinabukasan, isang balita ang kumalat. May ilang magsasaka ang inalok ng bagong kontrata. Mas mataas ang kita, ngunit mas maikli ang termino at may mas mahigpit na tuntunin. May ilan na agad pumirma, dala ng pangangailangan. May ilan ding tumanggi, hindi sigurado sa kinabukasan. Nakarating ang balitang iyon kay Amado. Naramdaman niyang unti-unti nang isinasakatuparan ang plano. Kahit hindi pa ganap, natapos ang usapan. Sa hapon ding iyon, muling nagtagpo sina Amado at Isabel sa daan malapit sa bukirin. Hindi ito sinadya, ngunit tila itinadhana ng pagkakataon. "Salamat sa pagsasalita mo kahapon," sabi ni Amado. "Hindi ko iyon ginawa para sa iyo lamang," tugon ni Isabel. "Ginawa ko iyon dahil alam kong may tama sa iyong sinabi." Naglakad sila ng magkatabi, may distansyang magalang, ngunit may pagkakaisang hindi na kailangang ipaliwanag.
Kung lalaban tayo, sabi ni Isabel, kailangan malinaw kung ano ang hinihingi natin. Hindi sapat ang pagtutol, kailangan may alternatibo. Napatingin si Amado sa kanya. Handa ka bang salungatin ang plano ng ama mo? Huminto si Isabel at tumingin sa palayan. Hindi ko siya nais salungatin. Ngunit kung kailangan kong pumili sa pagitan ng tahimik na pagsunod at tamang paninindigan, alam ko na ang pipiliin ko. Sa mga salitang iyon, mas tumibay ang loob ni Amado. Hindi na siya nag-iisa. Ngunit sa likod ng kanilang pag-uusap, may isang pares ng matang nagmamasid mula sa malayo. Isa sa mga tauhan ni Ernesto ang nakasaksi sa kanilang pagtatagpo. Nang gabing iyon, kinausap ni Ernesto ang kanyang ama. Hindi sapat ang paghihintay, sabi niya. Habang may nag-udyok ng pagdududa, hindi magiging buo ang kasunduan. Ano ang balak mo? Tanong ng matanda. Hahanapan ko ng paraan upang mawala ang hadlang. Sa baryo, nagsisimula ng magbago ang ihip ng hangin. Hindi na ito simpleng usapin ng pag-ibig o negosyo. Ito'y naging laban ng prinsipyo at kapangyarihan. Sa kubo ni Aling Biday, muling nagliwanag ang buwan sa ibabaw ng taniman. Ang tanglad ay tila mas luntian kaysa dati. Ang mga ugat nito ay nakabaon ng malalim, hindi natitinag sa kabila ng mga hakbang na naglalayong baguhin ang paligid. At sa puso ng mga taong sangkot, may mga salitang nabitawan na hindi na maaaring bawiin, mga salitang magbubukas ng landas patungo sa mas matinding pagsubok sa mga susunod na araw. Mula nang maganap ang pulong sa baryo, hindi na muling naging payapa ang daloy ng mga araw. Ang bawat hakbang ng mga may-ari ng lupa ay binabantayan ng mga magsasaka, at ang bawat bulong ng mga manggagawa ay may kasamang pangamba. May ilang pamilya ang pumirma na sa bagong kontrata. Hindi nila ginawa iyon dahil lubos silang nagtitiwala, kundi dahil wala silang sapat na ipon upang isugal ang pagtanggi. Ang iba na may naghintay, umaasang may lilitaw na ibang paraan. Sa gitna ng ganitong kalagayan, nagsimulang magtipon-tipon ang mga magsasakang nagdadalawang isip. Hindi ito formal na samahan, kundi simpleng pag-uusap sa ilalim ng punong kahoy, sa gilid ng pilapil, o sa labas ng maliit na tindahan sa baryo. Ngunit sa bawat pag-uusap, may isang pangalan ang madalas mabanggit. Si Amado. Hindi niya hinangad maging pinuno. Ngunit dahil siya ang unang nagsalita sa pulong at dahil malinaw ang kanyang paninindigan, sa kanya lumalapit ang marami. Isang hapon, nagtipon ang ilang magsasaka sa kanilang bakuran. Naroon ang ama ni Amado, pati ang dalawang kabataang may maliliit na anak at ang isang matandang matagal nang nagbubungkal ng lupa ni Don Rafael. Kung tuluyan tayong pumirma, sabi ng isa, wala na tayong karapatan magtanong. Kung hindi naman tayo pipirma, tugon ng isa pa, baka tuluyan tayong palitan. Tahimik na nakinig si Amado bago nagsalita. Hindi natin kailangang agad pumili sa takot. Maaari tayong maglatag ng kondisyon. Kung tunay na para sa ikabubuti ng lahat ang pagbabago, dapat may malinaw na proteksyon para sa atin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng matanda. Isang kasunduan na hindi lamang nakasulat sa papel, kundi malinaw ang seguridad ng bawat pamilya. Hindi maaaring basta palitan ang magsasakang matagal nang naglingkod sa lupa. Hindi man sigurado ang lahat, nakaramdam sila ng bahagyang lakas ng loob. Sa unang pagkakataon, hindi sila basta naghihintay lamang ng desisyon mula sa itaas.
Samantala, nakarating kay Ernesto ang balitang may mga magsasakang nagtitipon. Hindi ito lihim, ngunit sapat upang magdulot sa kanya ng pagkainip. Habang may nag-udyok sa kanila, hindi matatapos ang usapan. Sabi niya sa isa niyang tauhan. Si Amado ang pinakamasigasig, tugon ng tauhan. At sinasabing madalas din silang mag-usap ng dalaga. Bahagyang tumigas ang panga ni Ernesto. Hindi lamang lupa ang nakataya, kundi pati ang kanyang dangal. Para sa kanya, ang pagtanggi ni Isabel ay hindi lamang personal na kabiguan, kundi paghamon sa kanyang kakayahan. Sa kabilang banda, si Isabel ay lalong naging mapagmatsyag sa mga nangyayari. Ilang beses na niyang tinangka kausapin ang ama ng masinsinan, ngunit palaging nauuwi sa pangungusap na kailangan lamang magtiwala sa plano. Isang umaga, nagpasya siyang magtungo muli sa kubo ni Aling Biday. Hindi siya sanay humingi ng payo sa iba, ngunit may kakaibang kapayapaan sa lugar na iyon. Datapwat pagdating niya, nakita niyang naroon na si Amado. Hindi nila inaasahan ang isa't isa, ngunit sa halip na mailang, tila may tahimik na pag-unawa sa pagitan nila. Mas marami na ang nag-aalala, sabi ni Isabel. Mas marami rin ang handang magsalita, tugon ni Amado. Lumabas si Aling Biday mula sa kubo at tiningnan ang dalawa. Kapag ang binhi ay itinanim, wika niya, hindi agad ito tutubo. Kailangan nito ng panahon at tibay ng lupa. Ano po ang binhi? Tanong ni Isabel. Ang paninindigan, sagot ng matanda. Itinanim ninyo iyon sa pulong. Ngayon susubukin kung lalago o malalanta. Napatingin ang dalawa sa tanglad. Wala na ang bulaklak, ngunit ang halaman ay mas matibay kaysa dati. Ang mga dahon ay mas malapad at ang kulay ay mas matingkad. Ang tanglad ay namulaklak minsan, patuloy ni Aling Biday. Hindi para lutasin ang lahat, kundi para ipaalala na may kakayahan kayong pumili. Ang susunod na mangyayari ay hindi na dahil sa hamog, kundi dahil sa inyong mga salita at gawa. Sa mga sandaling iyon, malinaw kay Isabel at Amado na ang kanilang laban ay hindi maaring manatiling lihim o paunti-unti lamang. Kung nais nilang mabago ang takbo ng plano, kailangan itong iharap ng malinaw. Kinagabihan, muling nagpatawag ng pagpupulong si Don Rafael upang formal na ilatag ang huling bersyon ng kasunduan. Naroon ang mga magsasaka, ang pamilya ni Ernesto, at ang ilang tagapayo. Bago pa man tuluyang basahin ang dokumento, tumayo si Amado. May mungkahi po kami, sabi niya. Hindi na nanginginig ang tinig. Kung magpapatuloy ang modernisasyon, nais naming may malinaw na provision na hindi maaaring paalisin ang mga magsasakang matagal nang naglilingkod sa lupa nang walang sapat na dahilan at kompensasyon. Nagbulungan ang mga tao. Hindi ito simpleng tanong. Ito'y konkretong kahilingan. Sumunod na tumayo si Isabel. Sang-ayon ako, sabi niya. Kung tunay na para sa ikabubuti ng lahat ang kasunduan, dapat malinaw ang proteksyon sa mga magsasaka. Napatigil si Don Rafael. Hindi na ito simpleng emosyon ng anak. Ito'y malinaw na paninindigan. Ang ama ni Ernesto ay nagmungkahi ng pag-aaral pa sa probisyon, ngunit hindi niya agad tinanggihan. Alam niyang kapag tuluyang nabaliwala ang kahilingan, maaaring mas lumala ang pagtutol. Sa gabing iyon, walang agarang pa siya, ngunit isang mahalagang bagay ang naitanim. Ang ideya na ang mga magsasaka
ay hindi basta tagasunod lamang at na ang dalagang inaasahang mananahimik ay may sariling tinig. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang Baryo Mapagpala ay tila nagbago. Hindi pa tapos ang laban, ngunit ang binhinang paninindigan ay naitanim na. At tulad ng tanglad sa bakuran ni Aling Biday, maaaring hindi agad makita ang bunga, ngunit sa ilalim ng lupa may mga ugat nang kumakapit ng meaning mas malalim kaysa dati. Ang Baryo Mapagpala ay tila tahimik sa panlabas na anyo, ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon ay may mga isip na abala sa pagbuo ng kani-kanilang hakbang. Ang mungkahing inilatag ni na Amado at Isabel sa pulong ay hindi basta na lamang na isang tabi. Ito'y naging usapin sa bawat tahanan at sa bawat sulok ng bukirin. May mga magsasakang mas naging matapang ang loob. Hindi na sila agad pumipirma sa anumang dokumentong iniaabot sa kanila. Nagtatanong sila, nagbabasa, nagpapaliwanag sa isa't isa. Ang dating pagkakanya-kanya ay unti-unting napalitan ng pagkakaisa. Ngunit hindi ito nakaligtas sa pansin ni Ernesto. Sa kanyang pananaw, ang pag-antala ng kasunduan ay isang paghadlang sa malinaw na direksyon ng kanilang plano. Hindi siya sanay na may pumipigil sa kanyang nais, lalo na kung ang humahadlang ay isang magsasakang walang impluensya. Isang gabi, tinawag niya ang dalawa sa kanyang mga tauhan. Hindi sila taga-baryo, mga taong sanay sa pag-asikaso ng lupa at negosasyon sa iba't ibang lugar. May mga papel na kailangang mapirmahan sa lalong madaling panahon, sabi niya. Kung may mga nag-aatubili, ipaalala ninyo sa kanila ang posibilidad na mawala ng bahagi kapag nahuli. Paano kung tumanggi pa rin? Tanong ng isa. Huwag kayong magbanta, sagot ni Ernesto. Ngunit ipaliwanag ninyo kung sino ang may control sa lupa. Hindi niya tuwirang inutusan ang pananakot, ngunit malinaw ang mensahe. Ang kapangyarihan ay dapat maramdaman. Kinabukasan, may ilang magsasakang dinalaw sa kani-kanilang bahay. Maayos ang pananalita ng mga tauhan, ngunit may pahiwatig sa bawat salita, na ang hindi pagsang-ayon ay maaaring magbunga ng hindi kanais-nais na resulta. Nakarating ang balitang ito kay Amado. Ramdam niya ang pag-aalala ng ilan. May isang pamilyang halos pumayag na lamang dahil sa takot na mawalan ng kabuhayan. Hindi ito patas, sabi ng isang kabataang ama. Parang pinipilit tayo sa paraang hindi lantad. Kung ganoon, tugon ni Amado, mas kailangan nating manatiling magkasama. Kung paisa-isa tayong kakausapin, mas madali tayong matinag. Nagpasya silang muling magtipon, ngunit sa pagkakataong ito'y hindi na lamang para magtanong, kundi upang bumuo ng malinaw na panukala. Kung may modernisasyon, dapat may kasamang nakasulat na proteksyon at malinaw na termino na hindi basta mababago. Samantala, si Isabel ay nakaramdam din ng pagbabago sa kilos ni Ernesto. Sa isang pag-uusap nila sa hardin, napansin niyang mas maigting ang tono nito. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang pahabain pa ang usapan, sabi ni Ernesto. Malinaw naman ang benepisyo. Hindi lahat ng malinaw sa iyo ay malinaw sa kanila, tugon ni Isabel. Hindi sila sanay sa mas malawak na plano, dagdag niya. May mga desisyong kailangang gawin para sa kanila. Doon bahagyang tumalim ang tingin ni Isabel. Hindi ba't mas mabuting kasama sila sa pagpapasya, lalo na't sila ang direktang maapektuhan? Hindi na nakapagsalita si Ernesto.
Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na lamang simpleng pag-aalinlangan ang ipinapakita ni Isabel, kundi tahasang pagtutol sa paraan ng kanyang paghawak sa sitwasyon. Sa gabing iyon, naglakad si Isabel patungo sa kubo ni Aling Biday. Hindi niya inaasahang naroon din si Amado, ngunit tila nagiging tagpuan na ng mga pusong may pasya ang lugar na iyon. May mga taong kinakausap ng paisa-isa, sabi ni Amado kay Aling Biday. Hindi tahasang pagbabanta, ngunit malinaw ang ipinahihiwatig. Kapag ang puno ay hindi mabuwal sa harap, sagot ng matanda, minsan ay sinisira ito sa pamamagitan ng pag-ukit sa ugat. Napatingin si Isabel sa tanglad. Ano po ang dapat naming gawin? Kung nais ninyong manatiling matatag, sabi ni Aling Biday, huwag ninyong hayaang mahiwalay ang bawat isa. Ang halamang magkakadikit ang ugat ay mas mahirap bunutin. Sa sandaling iyon, napagtanto ni na Amado at Isabel na ang laban ay hindi lamang laban sa isang plano, kundi laban sa paraan ng paghahati-hati. Kinabukasan, naglibot si Amado sa iba't ibang bahagi ng baryo. Hindi siya nag-utos, hindi rin nagudyok ng galit. Ipinaliwanag lamang niya na kung may pipirma, dapat malinaw ang bawat salita at dapat may kasamang saksi mula sa kanilang hanay. Ang simpleng hakbang na iyon ay nagbigay ng lakas sa iba. Ang mga magsasakang dati tahimik ay nagsimulang magtanong ng mas direkta. Nakarating kay Don Rafael ang balitang hindi pa rin tuluyang napipirmahan ang karamihan ng kontrata. Nagsimula siyang mag-isip kung tama ba ang paraan ng pagpapatupad. Sa kanyang pagninilay, naalala niya ang sinabi ni Isabel sa pulong. Kung tunay na para sa ikabubuti ng lahat ang plano, bakit tila mas dumarami ang pangamba? Sa kabilang banda, hindi nagustuhan ni Ernesto ang mabagal na usad. Sa kanyang isip, ang pag-aatubili ay kahinaan na kailangang ituwid. Habang papalalim ang gabi, ang baryo ay tila naghihintay ng susunod na hakbang. Ang lihim na balak na hatiin ang mga magsasaka ay hindi tuluyang nagtagumpay, ngunit hindi rin tuluyang nabigo. Sa bakuran ni Aling Biday, ang tanglad ay patuloy na nakatayo. Walang bulaklak, ngunit mas matibay ang anyo. Ang tunay na laban ay hindi na tungkol sa isang patak ng hamog, kundi sa lakas ng loob na manindigan ng magkakasama. At sa puso ni na Amado at Isabel, mas luminaw ang isang katotohanan. Ang pag-ibig na nagsimula sa katahimikan ay ngayon bahagi na ng mas malawak na pakikibaka. Isang pakikibaka na susubok hindi lamang sa kanilang damdamin, kundi sa kanilang paninindigan bilang mga anak ng baryo mapagpala. Habang lumalalim ang gabi sa baryo mapagpala, mas lalong nagiging malinaw ang mga linya ng paninindigan. Ang dating usapan na pabulong-bulong lamang ay naging mas organisado at maingat. Hindi ito paghihimagsik, kundi pagpupunyagi. Isang tahimik ngunit matatag na pagtindig para sa kinabukasan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mga magsasaka na magtipon hindi lamang upang magbahagi ng pangamba, kundi upang bumuo ng konkretong mungkahi. May isang gurong retirado sa baryo na tumulong sa kanila na basahin at unawain ang nilalaman ng kontrata. Unti-unti, mas naging malinaw ang mga probisyong maaring magdulot ng panganib sa kanilang pananatili sa lupa. Isang mahalagang punto ang napansin nila. May sugnay na nagbibigay kapangyarihan sa may-ari na baguhin ang termino ng kontrata batay sa pangangailangan ng operasyon. Bagamat tila karaniwan ang pahayag,
maaari itong magamit upang paalisin ang sinumang hindi sang-ayon. Kung ito'y mananatili, sabi ng gurong retirado, wala kayong matibay na sandigan. Napatingin ang mga magsasaka kay Amado. Hindi siya abogado, hindi siya nakapag-aral ng mataas, ngunit malinaw ang kanyang layunin. Kung ganoon, sabi niya, ito ang dapat nating ipabago. Hindi tayo tutol sa pag-unlad. Ang hinihiling natin ay katiyakan. Ang salitang katiyakan ang naging sentro ng kanilang usapan. Hindi nila hinahangad ang labis na pabor, kundi ang malinaw na proteksyon. Samantala, sa malaking bahay, hindi na maitatago ang tensyon. Napansin ni Don Rafael ang unti-unting pagbagal ng pagpirma ng mga magsasaka. Hindi niya nais magkaroon ng alitan, ngunit hindi rin niya maaaring ipagwalang bahala ang kasunduan nila ng pamilya ni Ernesto. Isang hapon, tinawag niya si Isabel sa kanyang tanggapan. May mga pagbabago sa takbo ng usapan, sabi niya. Ang mga magsasaka ay may mga bagong kahilingan. Opo, sagot ni Isabel. Narinig ko rin. At tila may malaking impluwensya roon ang binatang si Amado. Hindi itinanggi ni Isabel. Kung siya man ang nagsimula, hindi siya nag-iisa. Marami ang may parehong tanong. Tahimik na naglakad si Don Rafael patungo sa bintana. Sa malayo, tanaw ang mga palayan na matagal nang pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Doon siya nagsimulang magmuni-muni. Hindi ko nais ang kaguluhan, sabi niya. Ngunit hindi rin ako maaaring umatras sa isang kasunduan. Hindi po pag-urong ang pagwawasto, tugon ni Isabel. Kung may probisyong maaring magdulot ng pangamba, hindi ba't mas mabuting linawin ito bago tuluyang magpatuloy? Ang mga salitang iyon ay hindi na simpleng payo ng anak. Ito'y lohikal na paninindigan. Sa kabilang banda, si Ernesto ay lalong nagiging mainipin. Para sa kanya, ang bawat araw ng pagkaantala ay tanda ng kahinaan ng pamumuno. Kung hindi sila pipirma, sabi niya sa kanyang ama, maghahanap tayo ng ibang magsasaka. Hindi ganoon kadali, sagot ng matanda. Ang baryo ay may pagkakaisa. Kapag nagmukha tayong marahas, maaaring tuluyang masira ang reputasyon. Napatahimik si Ernesto. Alam niyang may katotohanan yon. Ngunit sa kanyang dibdib ay may galit na unti-unting tumitindi. Hindi lamang sa mga magsasaka, kundi kay Amado na naging mukha ng pagtutol. Isang umaga, nagtagpo muli sina Amado at Isabel sa tabi ng bukirin. Hindi na ito lihim na pagkikita. Alam na ng marami na sila'y nag-uusap, ngunit wala namang malinaw na pag-amin sa pagitan nila. May pagkakataon, sabi ni Isabel, na muling pag-usapan ang probisyon. Hinihiling ko sa ama na isama sa pulong ang inyong mungkahi. Napahinto si Amado. Handa ka bang harapin ang maaaring sabihin ng pamilya ni Ernesto? Hindi ko kayang panatilihin ang katahimikan kung alam kong may hindi tama. Sagot niya. Sa sandali yon, hindi lamang pag-ibig ang namayani sa pagitan nila, kundi paggalang sa isa't isa bilang kapwa may paninindigan. Sa kubo ni Aling Biday, tila mas madalas silang dumalaw, hindi upang humingi ng himala, kundi upang magpahinga sa lugar na nagbibigay linaw. Ang laban, sabi ng matanda habang pinagmamasdan ang tanglad, ay hindi palaging sa malalakas na salita. Minsan, ito'y sa pagtitiis at maingat na paglalatag ng katotohanan. Ano po kung hindi pa rin sila pumayag? Tanong ni Amado. Kung malinaw ang inyong hangarin, sagot ni Aling Biday, hindi kayo basta mawawala.
Ang tanglad ay hindi agad nabubunot, lalo na kung matagal nang nakabaon ang ugat. Sa mga susunod na araw, nakatakdang magkaroon ng panibagong pagpupulong. Hindi na ito simpleng presentasyon ng kasunduan, kundi isang pagharap sa mga mungkahi ng mga magsasaka. Ang baryo ay tila humihinga ng sabay-sabay, naghihintay kung ano ang kahihinatnan. Sa gabi bago ang pulong, mag-isa si Ernesto sa kanyang silid. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi sapat ang yaman at impluwensya upang makuha ang lahat ng nais. May mga bagay na hindi nadadaan sa kasunduan, lalo na kung ang katapat ay mga pusong handang manindigan. Sa kabilang dako, si Amado ay nakaupo sa harap ng kanilang bahay, hawak ang lumang papel na may nakasulat na mga mungkahi. Hindi siya sigurado sa magiging resulta, ngunit malinaw ang kanyang konsensya. At si Isabel, nakatanaw sa buwan mula sa bintana, ay alam na anuman ang mangyari sa pulong, hindi na siya babalik sa dati. Ang dalagang tahimik na sumusunod lamang. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gabi, ang tanglad sa bakuran ni Aleng Biday ay tahimik na nakatayo, tila saksi sa paghubog ng mga pusong hindi na lamang umiibig, kundi natutong lumaban para sa tama. Ang susunod na araw ang magpapasya kung ang kanilang pagpupunyagi ay magbubunga ng pagbabago o magbubukas ng mas mabigat pang pagsubok. Dumating ang araw ng panibagong pagpupulong na tila mas mabigat ang hangin kaysa sa mga nakaraang umaga. Maaga pa lamang ay gising na ang baryo. Ang mga magsasaka ay nagsuot ng malilinis na damit, hindi bilang paghahanda sa pagdiriwang, kundi bilang tanda ng paggalang sa usaping magtatakda ng kanilang kinabukasan. Sa bulwagan na ginamit sa unang pulong, muling nagtipon ang lahat. Naroon si Don Rafael, seryoso ang anyo. Katabi niya ang ama ni Ernesto, at bahagyang nakahiwalay si Ernesto mismo. Tahimik ngunit malinaw ang tensyon sa tindig. Sa kabilang hanay, magkakatabi ang mga magsasaka. Sa gitna nila ay si Amado, may hawak na papel na naglalaman ng kanilang mga mungkahi. Si Isabel ay nakaupo sa likurang bahagi ng hanay ng pamilya, ngunit hindi nakatungo. Nakatingin siya sa harap, handang magsalita kung kinakailangan. Sinimulan ni Don Rafael ang pagpupulong sa mahinahong tinig. Ipinaliwanag niyang ang layunin ng kasunduan ay pag-unlad ng sakahan at mas maayos na sistema ng ani. Ngunit bago niya tuluyang basahin ang huling bersyon ng dokumento, inanyayahan niya ang panig ng mga magsasaka na ilahad ang kanilang mungkahi. Tumayo si Amado. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aatubili sa kanyang tinig. Hindi siya nagsalita bilang manliligaw, kundi bilang kinatawan ng mga pamilyang umaasa sa lupa. Hindi po kami tutol sa pag-unlad, wika niya. Ang hiling lamang namin ay malinaw na probisyon na magtitiyak na walang pamilyang paaalisin ng walang sapat na dahilan at makatarungang kasunduan. Nais din naming magkaroon ng kinatawan mula sa hanay ng mga magsasaka sa tuwing may babaguhin sa patakaran. Nagbulungan ang ilan sa mga naroroon, ngunit hindi ito kaguluhan. Ito'y tanda ng pakikinig. Inabot ni Amado ang papel kay Don Rafael. Maingat itong binasa ng Don, kasabay ng ama Ernesto. Tahimik ang buong bulwagan habang sinusuri nila ang bawat pangungusap. Maya-maya'y nagsalita ang ama ni Ernesto. Ang ilan sa mga probisyong ito ay maaaring magpabagal sa operasyon. Ngunit magbibigay ito ng tiwala. Tugon ni Isabel bago pa man makasagot ang iba. Napalingon ang lahat sa kanya.
Hindi na ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya, ngunit ngayon ay mas malinaw ang kanyang panig. Kung ang layunin ay pangmatagalang pag-unlad, patuloy niya, mas makabubuting ang mga taong naglilingkod sa lupa ay may katiyakan. Ang pag-unlad na may takot ay hindi matibay. Nagtagpo ang tingin ni na Don Rafael at ng kanyang anak. Sa mga mata ni Isabel, nakita niya ang parehong tapang na minsang taglay ng kanyang sariling ama nung siya'y kabataan pa. Matagal ang katahimikan bago nagsalita si Don Rafael. Kung isasama ang mga probisyong ito, sabi niya, handa ba kayong makipagtulungan sa bagong sistema at magsanay sa mga pagbabago? Sabay-sabay na tumango ang mga magsasaka. Hindi ito pag-urong, kundi pagharap sa bagong yugto ng may malinaw na hangganan. Bahagyang humigpit ang panga ni Ernesto. Alam niyang ang pagpayag sa mga mungkahi ay tanda ng kompromiso, isang bagay na hindi niya agad natanggap. Ngunit sa harap ng pagkakaisa ng baryo at ng paninindigan ni Isabel, malinaw na ang matigas na pagtutol ay maaaring magdulot ng mas malaking pagkatalo. Sa huli, nagkasundo na repasuhin ang dokumento at isama ang mga hinihinging probisyon. Hindi pa tapos ang lahat, ngunit may malinaw na hakbang patungo sa patas na kasunduan. Nang matapos ang pulong, unti-unting naglabasan ang mga tao. May pagod sa kanilang mga mukha, ngunit may bahagyang ginhawa rin. Sa labas ng bulwagan, nagkaharap sina Amado at Ernesto. Walang galit sa kanilang mga mata, ngunit may tahimik na pag-amin sa katotohanan ng sitwasyon. Hindi pa ito tapos, sabi ni Ernesto. Hindi rin namin hinahangad ang laban, sagot ni Amado. Ang nais lang namin ay katarungan. Hindi na sumagot si Ernesto. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi kayang bilhin ang respeto o tiwala. Sa gilid ng bakuran, lumapit si Isabel kay Amado. Walang palakpakan, walang hayagang pagdiriwang. Ngunit sa kanilang pagitan ay may bagong anyo ng pag-unawa. Ano man ang mangyari pagkatapos nito, sabi ni Isabel, alam kong hindi ako nagkamali sa paninindigan. Hindi ka nag-iisa, tugon ni Amado. Sa malayo, sa kubo ni Aling Biday, ang tanglad ay patuloy na nakatayo sa ilalim ng araw. Wala na ang bulaklak na minsang namukadkad, ngunit ang mga dahon nito ay mas malapad at mas matibay. Ang pamumulaklak ay naging simula lamang. Ang tunay na pagbabago ay nagmula sa mga pusong nagkaroon ng lakas ng loob. Ang araw ng pagpapasya ay hindi nagtapos sa sigaw ng tagumpay, kundi sa tahimik na pagkilala na ang pag-ibig at paninindigan ay maaaring magsama. Sa baryo mapagpala, isang bagong yugto ang nagsimula. Isang yugto kung saan ang pag-unlad ay hindi na lamang para sa iilan, kundi para sa lahat. Ngunit sa likod ng pagkakasundong iyon, may mga bagong hamon pang darating. Sapagkat ang bawat pagbabago, gaano man ito kapantay, ay sinusubok ng panahon. At sa puso ni na Amado at Isabel, ang pag-ibig na minsang inilihim ay unti-unti nang nagiging liwanag na hindi na kayang itago. Wakas.